May kaibigan ako na umaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit hinahadlangan siya ng kanyang mga magulang. Bakit kaya may umaanib sa inyo na inuusig ng kanilang pamilya? Para po sa kaalaman ni Miss Elena at sa iba pang mga nagsusuri sa Iglesia ni Cristo, ang makaranas ng pag-uusig ay bahagi na ng buhay ng isang tunay na Kristiyano. At ang totoo, mga kaibigan, ang Panginoong Heso Kristo po mismo ay nakaranas din ng pag-uusig at hindi po karaniwan ang pag-uusig na kanyang naranasan, kundi napakabigat na pag-uusig. Opo, sa kabila po ng kanyang pagiging Panginoon, ay nakaranas pa rin siya ng matinding pag-uusig. Tama ang sinabi mo, kapatid na Christian. Kaya mga kaibigan, ang pag-uusig, hindi po isang bagong bagay sa mga alipin o lingkod ng Panginoong Kristo o sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil po dyan, kapatid na Romel, ano po ang ipinagpauna ng Panginoon Kristo sa mga tao na nagnanais na maging alipin o lingkod niya? Sa aklat ng Juan, sa 15, ang talata ay 20, ay ganito ang ating mababasa. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Hindi po dapat ipagtaka ng sinumang nagnanais na umanib sa Iglesia ni Cristo ang pag-uusig na maaari niyang maranasan. Sapagkat ipinagpauna na po ito ng Panginoong Kristo noon pa. Ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo, kung ako ay kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Ayon din po sa Panginoon Kristo, sino po ang maaaring umusig sa kanyang mga alagad? Ang isa sa mga maaaring umusig sa mga lingkod ni Kristo ay mababasa po natin dito sa aklat ng Mateo, sa 10 at talata ay 36, ganito ang sabi. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, ang maaaring umusig sa mga hinirang niya ay ang kanila ring sariling kasambahay o miyembro ng kanilang pamilya na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Katulad po ng magulang, ng anak, o kaya ay kapatid, o mga tao na malapit sa atin. Kaya inuulit natin, kapatid na Christian, yung nararanasan ng kaibigan ni Miss Elena ay hindi po yon isang bagong bagay. Maaring itanong po nila, kapatid na Romel, bakit po ang mga hinirang ng ating Panginoon Kristo ay inuusig at kinapopuotan ng sanlibutan? Kapatid na Christian, ang sagot mababasa natin sa aklat ng Juan. Sa 15, ang talata po ay 19, ganito po ang pagtuturo sa atin. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Ang mga hinirang po ng Panginoong Kristo ay pinag-uusig at kinapopuotan ng mga taga-sanlibutan sapagkat hindi po sila taga-sanlibutan, kundi hinirang na po sila ng Panginoong Kristo mula sa sanlibutan. Ano kaya ang nasa mga hinirang, kapatid na Romel, kaya inuusig at kinapopuotan ng sanlibutan? Mga kaibigan, ang babasahin po natin ay dun pa rin sa aklat ng Juan. Sa 15, ang talata po ay 21, ay ganito po ang ating mababasa. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Nilinaw po ng Panginoong Kristo kung bakit ang mga hinirang niya ay inuusig at kinapopuotan ng taga-sanlibutan. Ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan. Taglay nga po ba ng mga hinirang ang pangalan ng Panginoon Kristo, kapatid na Romel? Taglay po nila, kapatid na Christian. At kung paano po itawag sa mga hinirang ni Kristo ang kanyang pangalan, ay mababasa po natin, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Roma, 16, ang talata po ay 16. Magbati ang kayo ng banal na halik.
lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tinatawag po sa pangalang Iglesia ni Kristo ang mga hinirang ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang dahilan po ng pag-uusig sa mga hinirang ng Panginoong Kristo ay dahil po sa kanilang pagka-iglesia ni Kristo. Subalit, hindi dapat ipagdamdam ng sino mang kaanib sa iglesia ni Kristo, kapatid na Christian, kung sila man ay pinag-uusig dahil po sa katwiran o dahil sa salita ng Panginoon Diyos, sapagkat may pangako po sa atin na mga kaanib sa iglesia ni Kristo na mababasa po natin dito sa aklat ng Mateo. Sa 5, ang mga talata po ay 10 hanggang sa 12. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangagala kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kahit na po ang mga hinirang ay inaalimura at pinagwiwikaan po ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil po kay Kristo o dahil sa pagkaiglesia ni Kristo, ayon po mismo sa Panginoong Kristo, dapat pa rin silang magalak at magsayang totoo sapagkat malaki po ang ganti sa kanila sa langit. Yun po ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan at yung paninirahan po sa bayang banal. Mga kaibigan, sana po ang ginawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay muling nakatulong sa inyong mga ginagawang pagsusuri para sama-sama po nating magawa na tuntunin ang tamang daan.